Shutdown! Hoy! O, yung iba dyan, shutdown na! Shutdown na kayo! Mahaba na masyado! Yung pa hinihintay nyo? Shutdown na, hoy! Good evening guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit po natin pag-uusapan na para po sa gabing ito ay pumapatungkol dito po sa banat ng TVG sa Tape Inc. Grabe nga naman bago po matapos ang EAT para po sa mga nagtiyaga na manood, nako for sure kayo po ay natawa rin kanina dahil pinapa-shutdown na ng TVG ang Tape Inc. So yung iba daw dyan, baka naman shutdown na, medyo matagal-tagal na ang inyong pong pananatili. But before that guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa susunod nating balita. And ngayon, simulan na nga po natin ang ating baltaan. Unahin po natin pag-usapan ang tungkol po dito sa TV ratings ng TVJ na kung saan number 1 na naman nga po tayo at lumalaki yung ating agwat sa TV ratings. Kaya nawa, Collegiate Africans, mapanatili po natin ito. Kung hindi man na mapanatiling malayo ang ating agwat, kahit po ka-OG mapanatili na lang na number 1. So, base nga po dito sa AGV Nielsen, Nutam Kauchi, noon time showdown. December 13, 2023, ang TVJ po nangunguna with 4.3%. Congratulations, Original Itbulaga. Samantalang ang Untitled TBA ng GMA7 ay 3.2% at ang Showtime ay 3.0% lang. Samantala kung tayo naman ay nagbubudi sa pagiging number 1. Ito naman po ang kalaban at ifiniflex ang December 13, 2023 daw ng Kantar. Ewan ko kung saan nila nakukuha yan. Parang sila lang naman na nagpo-post na galing di umano sa Kantar. So, alam niyo na, sila ang bida dyan. Hayaan na po natin. And sabi nga po sa isang Facebook page, kapag kipit sa Kantar, kumapit. But still, kita naman natin Collegiate Africans sa mga articles, si Attorney Maki ay Nutam pa rin ang pinagbabasihan na TV ratings. Na kahit pangalawa lang sila sa ratings, hindi naman daw naapektuhan ang kanila pong advertisers, sponsors. And patuloy pa raw pong dumarami, kaya feeling blessed pa rin daw sila kahit na may mga ganitong nangyayari. Well, wag masyadong pakasiguro, charis. Anyway, ngayon naman, pag-usapan po natin Collegiate Africans ang patungkol po dito kay Rochelle Pangilinan. So, kung sila Chopay, Cheche, kanina po, and dalawa pang sex bomb girls ay nasa EAT or Original Itbulaga. Ito naman pong si Rochelle Pangilinan. Ayun, at nag-judge sa Tape Bulaga na malapit na raw pong bubalagta. Kasabay na rin ni Rochelle Pangilinan. So, ayun po, parang nahati nga ang sex bomb. Meron sa Original Itbulaga at meron daw po sa Peke or unknown na program. Dahil dyan, hindi po talaga maiwasan na pagkumparahin po talaga at pagsabungin ang dalawa. Dahil nga sa tila, meron daw pong dapat awardan ng walang loyalty award. So, kayo po ba, Collegiate Africans, anong inyong masasabi about doon? Anyway, kanina nga po ay may parinigan pong nagaganap dahil sa word na shutdown ay pinanawagan ni Bossing at ni Tito Soto ng TVJ, Joey De Leon, na yung kabila daw baka naman na mag-shutdown na yung iba dyan. Shutdown! Hoy! O, yung iba dyan, shutdown na! Shutdown na kayo! Mahaba na masyado! Yung pa hinihintay nyo? Shutdown na, hoy!
So, sobrang lap trip nga po kanina ka-legit Tabricans, no? Hindi ko na lang kinuha po yung buong video kasi baka mamaya makopyright po tayo. Pero napakinggan nyo naman po siguro at alam nyo rin naman siguro kung sino ang mismong pinaparinggan ng TVJ na masyado ng masyado na silang mahabang exposure at paggamit sa titulong Itbulaga. Kaya sana ay mag-shutdown na po sila. Kailan kaya, no? Isa lang naman daw talaga ang dapat na mag-shutdown ayon nga po dito kay Tito Soto. So, hindi man po nila pinangalanan ka-legit Tabricans, pero alam na po agad ng mga tao kung sino ang pinaparinggan po ng TVJ. And nandun din po pala itong si Attorney Buko. Baka may important meeting sila pagkatapos. Charis. Anyway, sana nga po ka-OG ay matapos na po ang laban at panikan po ang TVJ at tuluyan na mag-shutdown. Ito pong kabila. Yan po ang parang mas gusto ng mga tao Hindi lang sa magpalit sila ng pangalan, tuluyan na mag-shutdown kung maaari lang. And then, mag-move na lang ang showtime dito sa GMA7. At least, ang showtime at ang TVJ Friendly Competition, parang mas masakit daw kasi tanggapin kung ang makakaungos dito sa original Itbulaga ay ang mga peke. And ang galing daw talagang manulot upang sa gayon ay yung mga netizen ay kumampi rin sa kanila kagaya po nitong si Rochelle Pangilinan. Alam naman nila na kasama po yan ng TVJ noon sa Itbulaga tapos kukunin nila. Parang nananadya na. Parang gustong-gusto na lamang po nilang asarin ang TVJ, ka-OG. So, kung meron man silang kukunin, sana respetuhin po nila yung banding, di ba? Ng legit Tabricans at ng TVJ. Pero mukhang kinukuha nila at ang parang ginagamit nila yung sitwasyon, ka-OG na kailangan kumayod para mapa-oo po nila. Hindi na nga lang daw po magnanakaw ng titulo, manunulot pa ng mga tao. Grabe naman daw talaga ang kasamaan ng mga halos-hos ayon po sa mga nababasa nating comments. And sa laban po na ito, kita naman po natin na lamang po ang TVJ lalo na pagdating po sa suporta. May nabasa kasi ako na kung saan ay yun daw kay Attorney Maggie or Attorney ng TIP ay hayaan daw pong tao ang mag-decide. Seryoso sila pa ba talaga ang maghahamon? Nako, baka makawawa lamang po sila. Sila lang naman po ang nag-iisip na kilala na ang Itbulaga hindi bilang TVJ, kundi bilang Paulo Contis and Isko Moreno. Sila lang nag-iisip noon. Hindi po talaga, at hindi po totoo yon. Dito nga sa social media, hindi man lang po nila matalo ang fans sa TVJ. Samantala, sabi naman ni Sir Roy Mesiano Mogol, ganyan talaga ang mga talunan. Lahat gagawin at sasabihin para lang may masabi. Kaya nga And mas lalo lang po tuloy nakikitaan ng butas ng Legit Tabricans na teka, mukhang diskumpiyado ang tao na may laban ng Tape Inc. Kaya wag daw masyadong maingay at madakdak dahil wala rin naman daw pong laman ang mga sinasabi. Kumbaga ay last talk last mistake ayon po sa mga Legit Tabricans. Mas maigi pa daw itong sa Attorney Buko. Noong nakaraan binabash itong sa Attorney Buko kasi parang walang kwenta, parang hindi daw maipapanalo ang TVJ. Pero kita naman po natin kung sino yung tahimik, siya pa puling mabigat talaga kalabanin. Samantala, sabi naman dito ni Richie Blackmore Renner, magandang gabi. Wala pa sa kasaysayan na ang creator at ang kanyang likha ay hindi niya pagmamayari. Period. Totoo po yan. Maliban lamang kung ito ay iyong ibinenta. Yung rights mo, I mean. Na nagtataka nga kami bakit tumagal ito Kaso kailangan mo lang naman kasi kailangan mo lang naman patunayan na sa iyo ang likha. Ganun kasimple yun. Kaya nga rejected or canceled ang tape dahil napatunayan na hindi sila
ang may likha. So, ayun na nga. IPO na nga nagsabi pero pinagpipilitan pa rin nila na sila ang dapat na may-ari ng titulong Itbulaga. Hindi nga nila naisip yan Paano nila nabuo yung Itbulaga? Wala rin naman binenta itong si Henyo Master. Hindi nga alam ng TVG na pinarehistro nila yan. So, mga galawang gahaman talaga ang dating ng mga halusos ayon po sa mga comments ng netizen. Samantala, shoutout naman Sir Dagul Ignacio. Ayan, na-miss ko yung mga comment niya. Pasensya na hindi ako nakakapagbasa ulit ng comments ng mga legit Tabricads, legit subscriber ko dahil ang dami nyo na nga. Hindi ko po maisa-isa kahit dinadamihan ko na ako ng content araw-araw. Ayun naman, dito sa isa pa nating commentor, todo trabaho ang attorney nila. Halatang ginagatasan niya lamang ng todo ang mga halusos. Kahit alam niya sa sarili niya na wala siyang laban. Pero patuloy niya pinapaasa ang mga halusos. Haha, and sorry na lang kung magpapauto at mabilis mauto ang mga halusos, diba ka-OG? About naman sa Tape Inc., hindi naman talaga lahat ay mali. Pero marami pong nakikita talagang butas ang mga tao sa kanyang mga binibitawan or kanyang mga katwiran. Kaya ba guys, napanood niyo po ba yung video or mga vlogs patungkol po rito? So, anong inyong masisay dito kay attorney? Pa-comment lamang po dyan sa baba. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa susunod nating update. So, hanggang dito lang po muna. Good night!